Sa previous episode, ang bida nating si Sakura ay isang binatang naghahanap palagi ng away para patunayan sa karamihan na siya ang pinakamagaling at pinakamatapang, subalit isang araw nakita niya ang isang babae na iniipit ng mga bully kaya't nang makita niya ito ay agad niyang ginulpi ang mga bully. Binalaan niya pa ito na tandaan ang kanyang hitsura at pangalan nang sa gayon ay maparating nila ito sa kanilang leader at harapin siya sa isang suntukan. Di naglaon ay nagkaroon ng kaguluhan sa lugar at isang grupo ng kalalakihan ang naghahasik ng kaguluhan sa lugar at dahil dito, agad na pumunta sila para pigilan ang mga ito. Binubugbog nila ang mga kalalakihan at nagawa nilang mapabagsak ang mga ito, di naglaon ay inatake ni Sakura ang leader nila at sinipa ito sa mukha. At sa pagpapatuloy, kinabukasan lumabas si Sakura sa kalsada at nararamdaman pa rin niya ang epekto ng kanyang laban kahapon. Pero ang iniisip lang niya ngayon ay ang payo ni Yumiya na subukang kilalanin ang mga tao sa paligid niya. Habang naglalakad siya, lumapit si Nasu at Neri mula sa likuran para batiin siya at ito'y labis na ikinagulat ni Sakura. Matagal na pala silang tumatawag sa kanya at hindi nila intensyon na gulatin siya, pero natatawa si Su sa reaksyon ni Sakura. Sabay-sabay silang naglakad papunta sa klase. Pero habang naglalakad sila sa hallway ay napansin ni Neri na tila lahat ay nakatingin sa kanila, kaya medyo kinakabahan siya at sinabi ni Su na normal lang na tignan sila ng mga tao dahil sa nangyari kahapon, at wala namang pakialam si Sakura sa iniisip ng iba kaya't binaliwala niya sila at binuksan ang pintuan ng klase. Pagbukas niya ng pintuan, agad siyang pinapalibutan ng maraming estudyanteng gustong marinig ang tungkol sa laban nila kahapon. Ayaw ni Nasu at Sakura na ipaliwanag lahat kaya't pinasa nila ang trabaho kay Neri subalit bago magumpisa si Nay na magkwento, may isang lalaki sa likod ng klase na gustong sumali sa usapan. Siya yung lalaking nag-e-exercise sa klase nung unang dumating si Sakura at nakilala siya ni Neri bilang si Suj at ayon kay Neri, medyo kakaiba si Suj pero kasing husay siya nila Su at Sakura kaya't hindi siya biro. Hindi pinansin ni Suj si Sakura at tinanong siya kung handa na siyang sagutin ang tanong na matagal na niyang tinatanong. Ayaw pa rin sagutin ni Su ang tanong ni Suj at okay lang sa kanya iyon sa ngayon, dahil sa may tanong din siya kay Sakura at ipinakita niya ang kanyang muscles at tinanong si Sakura kung ano ang kanyang virtue, kabutihang asal o prinsipyo. Lagi itong tinatanong ni Suj sa bawat lalaking nakikilala niya dahil para sa kanya, bawat lalaki ay may ideal o prinsipyo na sinusunod at naiintindihan ni Neri ang ibig sabihin ni Suj dahil obsessed din siya sa pagkakaroon ng impormasyon tungkol sa mga taong gusto niya. Halimbawa, alam ni Neri na laging inuuna ni Suj isuot ang kanang sapatos at puro protein shakes lang ang iniinom niya. Medyo natakot si Suj sa dami ng alam ni Neri tungkol sa kanya kahit hindi pa sila nagkikita, pero nirerespeto niya ang commitment ni Neri sa pag-alam ng impormasyon kaya't nagustuhan niya si Neri. Para kay Sakura ay weird si Suj kaya't may pagdududa siya sa lakas nito, pero tiyak ni Su na malakas talaga si Suj kahit hindi niya masyadong gusto ang lalaki at dahil nagtipon-tipon ang mga tao para marinig ang kwento ni Sakura, doon ay iminungkahi ni Suj na mag-hangout na lang sila pagkatapos ng klase para pag-usapan ang virtue. Subalit biglang naging abala ang lahat kaya tumanggi sila at umalis. Pumasok si Kotaro sa silid kaso nang makita niya si Suj ay nagdesisyon siyang ayaw niyang sumali sa kahit anong ginagawa nito, kaya tumungo siya diretso sa kanyang upuan. Inimbitahan ni Suj ang tatlo na sumama sa kanya subalit ayaw ni Sakura at Su, gayunpaman ay sapilitang dinala sila ni Neri papunta sa paboritong restaurant ni Suj. Ang lugar ay mukhang isang lutsering kaya duda si Sakura na may masarap na pagkain dito. Pero nang ipakita ni Su ang isa sa mga menu items, napagtanto niyang mukhang masarap pala ang pagkain at tinanong ni Suj kung mahilig ba talaga si Sakura sa pagkain, dahil kung oo, iyon ang maaaring maging virtue niya. Sinabi ni Sakura na wala siyang partikular na interes sa pagkain at nakita ni Su na ayaw ni Sakura pag-usapan ang kanyang virtue kaya inimbitahan na lang niya ito na makipaglaban sa halip. Nagulat si Sakura sa imbitasyon kaso hindi naman nagagalit si Suj. Naalala lang niya kung gaano kagaling si Sakura nang ideklara niyang magiging top dog siya ng Frieren, kaya kung ayaw ni Sakura pag-usapan ang kanyang virtue ay gusto ni Suj na ipakita na lang niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamao. Handang lumaban si Sakura, pero naiba ang kanilang atensyon sa pinto nang pumasok ang isa nilang kaklase. Nakilala ni Sakura si Kiro kaso napansin din niyang may hawak itong kamay ng isang babae, hindi pa nagawa ni Sakura iyon kaya medyo nalungkot siya. Binasag ni Kiro ang katahimikan at binati ang kanyang mga kaklase,
pero nang makita niya si Suj ay dinala niya agad ang kanyang kadate sa likod ng restaurant para lumayo kay Suj at masaya si Neri na makita si Kiro dahil ibig sabihin nito, 4 sa 5 pinakamalakas na estudyante sa unang taon ay naroon. Nagpatuloy si Neri sa pagkukwento tungkol kay Kiro na dating nag-aaral sa isang paaralan para sa mayayaman, pero hindi iyon nakakapigil sa kanya na bugbugin ang mga mas matatandang delinquent. Sikat din siya sa mga babae dahil sa kanyang karisma. Nagtataka si Neri kung ang babaeng kasama ni Kiro ay nobya niya, pero ayaw ni Sakura pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig at nais lang niyang malaman kung gaano kalakas si Kiro. Sumigaw si Suj kay Kiro at sinabi na gusto ni Sakura malaman ang tungkol sa kanya. Bumalik si Kiro at sinabi kay Sakura na okay lang makipag-usap kaso mamaya na dahil nasa date pa siya. Hindi ito naintindihan ni Suj kaya patuloy siyang nangungulit kay Kiro na sumama sa kanila pati na rin ang babae. Pero natakot ang babae kaya sinabi ni Kiro kay Suj na tigilan na ito. Alam ni Kiro na hindi masama ang intensyon ni Suj. Pero dahil mukhang truck siya ay nakakatakot kung bigla siyang sumigaw at kung hindi niya matutunang baguhin ang kanyang asal, hindi siya magiging popular sa mga babae. Napagtanto ni Suj ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa takot na naidulot niya sa babae. Pero dahil natakot na ang babae ay iminungkahi ni Kiro na pumunta na lang sila sa ibang restaurant at nalungkot si Suj dahil sa takot na naidulot niya sa babae. Pero bago pa siya makapagpaliwanag ay napansin nila ang kaguluhan sa harap ng pintuan. Si Kiro at ang babae ay pinapalibutan ng isang gang. Nang lumabas ang iba para alamin kung ano ang nangyayari, sinabi ni Kiro na nakita niya ang isang lalaki na nanghaharas ng babae kaya't pinatumba niya ito at dinala ang babae sa restaurant. Pero mukhang gusto ng lalaki ng paghihiganti kaya dinala niya ang kanyang mga kaibigan para hanapin si Kiro at ang babae. Mukhang tinulungan lang talaga ni Kiro ang babae kaya hinawakan ni Suj ang balikat niya at sinabi kung gaano siya kahanga-hanga. Ang virtue niya siguro ay pagiging maalalahanin sa mga babae, pero habang nagsasalita pa si Suj tungkol sa virtue doon ay binanggit ni Sakura na hindi ito ang tamang oras para magpa-distract. Hindi nakinig si Suj kaya muntik nang atakihin si Kiro mula sa likuran. Mabuti na lang at dumating si Sakura at tinadyakan ang gang member pababa. Isang bagay na kinaiinisan ni Sakura ay ang mga taong gumagamit ng jumping tactics sa laban kaya hindi niya hahayaan itong makaligtas. Sumang-ayon si Suj kay Sakura kaya handa na silang harapin ang gang. Para sa kaligtasan ng babae, pinakiusapan siya ni Shu na tumayo sa gilid para hindi maging hostage. Si Suj ay nagtanong kay Sakura kung gusto niyang magpahinga na lang muna dahil nasugatan pa siya mula sa laban kahapon, pero hindi kailanman umatras si Sakura sa laban. Habang umatake ang gang, ang isa ay dumiretso kay Suj na may suntok at bumagsak ito pero nang susubukan ng lalaki na suntukin siya ulit, hinuli ni Suj ang kamay ng lalaki at sinabi na lagi niyang pinapabayaan ang kalaban na unang sumuntok bago siya lumaban. Pagkatapos ay ginawa niya ang pinakabonggang suplex sa lalaki dahil ang virtue niya ay laging maging bida. Para kay Sakura ito ay kalokohan pero si Suj ay laging weird kaya patuloy lang siya sa pakikipaglaban. Biglang may isang lalaki na lumipad papunta kay Sakura mula sa likuran kaya mabilis niyang itinadyak ito. Pagkatapos ay nagreklamo siya kay Kiro tungkol sa pagpapalipad ng mga tao sa direksyon niya. Sinabi ni Kiro na mas mabilis kung ipapadala niya ang mga attacker sa direksyon ni Sakura at habang sinusubukan ng isa pang lalaki na sumalakay, ipinadala ni Kiro ang lalaki kay Sakura dahil sila lang ni Su ang lumalaban. Nagtataka si Neri kung ipinapadala lang ni Kiro ang mga tao sa kanila dahil gusto niya ito subalit sa tingin ni Su, ito ay para mapanatili ang mga attacker malayo sa babae at kay Neri na hindi marunong lumaban. Sinabi ni Neri kay Kiro na hindi niya kailangang mag-alala dahil nandyan siya para protektahan sila. Habang sinusubukan ng isang lalaki na lumapit sa iba, binigyan siya ni Su ng first class ticket papunta sa sahig at dahil sakop na ang lahat ng base, natapos ang laban sa isang malakas na tagumpay para sa mga foreign boys. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Su kay Sakura na maaari na niyang sabihin ang slogan at di alam ni Sakura kung ano ang pinag-uusapan ni Su, pero naiintindihan ni Su na hindi niya alam ang slogan dahil 3 araw pa lang siya dito. Kaya sinabi ni Su na tandaan ang kanyang sasabihin, sino man ang nagdudulot ng sakit, pagkasira o may masama na intensyon sa kanilang puso ay lilinisin ng buffon ng walang pag-alinlangan. Para lalong mag-sink in ang mensahe ay lumapit si Kiro sa lalaki na nagsimula ng lahat ng ito at binalaan siya kung ano ang mangyayari kung uulitin niya ang ganitong kagaguhan. Pag-alis nila,
Sinabi ni Kiro sa babae na ligtas na siya at sobrang nagpapasalamat ang babae sa kanila. Habang paalis na ang babae, binanggit ni Kiro na alam niyang malakas si Sakura matapos ang laban kay Kotaro, pero hindi niya inakalang ganito kalakas si Sakura. Sinabi ni Suj na layunin ni Sakura na maging top dog balang araw, kaso lang hindi alam ni Kiro iyon, dahil abala siya sa paglalaro ng unang magpakilala si Sakura at masaya siyang nalaman niya kung gaano kalakas si Sakura bago ang botohan para sa Great Captain, pero gusto niya munang makuha ang contact info ni Sakura para manatiling may komunikasyon. Gusto rin ng iba ang kanyang numero, subalit hindi pa nagkaroon ng mga kaibigan si Sakura kaya hindi niya alam kung paano mag-send ng info. Sinabi ni Kiro na siya na lang magdadagdag ng numero sa phone ni Sakura, kaso nang buksan niya ang contacts ni Sakura, nakita niyang isang contact lang ang nandun na pinangalan ng Weather at natatawa silang lahat dito. Ibinigay nila ang kanilang mga numero kay Sakura at kinabukasan, nag-iisip si Sakura at tinitingnan ang kanyang mga bagong kontak nang lumapit si Tachibana at tinanong kung ano ang tinitingnan niya, nabigla si Sakura at nabitawan ang kanyang phone. Humingi ng paumanhin si Tachibana sa paglapit ng hindi naririnig, habang pinupulot niya ang phone ni Sakura ay napansin niya ang mga kontak at nagdagdag ng kanyang numero, nagkunwari si Sakura na hindi siya interesado pero masaya siya na may bagong karagdagan sa kanyang contact list. Napansin niya na nasa group chat siya kasama ang mga lalaki, kaya gusto niyang tanungin sila tungkol sa Great Captain na binanggit ni Kiro kahapon, pero hindi siya sanay sa pagte-text kaya hindi niya mahanap ang tamang oras para magtanong. Sa halip ay kumain na lang siya ng kanyang pagkain at pumunta sa klase para diretsyong itanong ito. Naiintindihan ni Su kung bakit hindi pa sanay si Sakura sa pagte-text kaya nalaman na rin niya tungkol sa Great Captain at maya-maya ay dumating ang tatlong leader ng second year, sina Enemo, Kusumi at Kaji. Tuwang-tuwa si Neri na makita sila at sinabi ni Enemo na hindi mahalaga kung paano nila gagawin ito, kailangan nilang magdesisyon kung sino ang magiging Great Captain at ang Great Captain ang responsable sa klase kaya siya ang pinaka-nangunguna. Tinaas ni So ang kanyang kamay kaya akala ni Sakura na voluntaryo siya, pero itinuturo pala niya si Sakura at itatalaga siya bilang Great Captain. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.